ating pong mensahe sa hapon na ito ay maaaring pamilyar na po yung basa nyo. Ang pamagat po ay 11th hour. No, kasi kung marirecall nyo, nung una nyo pa po, yung medyo una-una nyo akong na-invite dito, isa po ito sa mensahe muna ko na-share dito sa pulpito na ito. And I would like to share it again with you this afternoon. Since Biyernes Santo po, so medyo dikit po ito sa sineselebrate sineselebrate ba ang tamang word doon? Today is a good Friday. Eh tayo mga Christian, alam naman natin kung bakit good yung Friday na yun. Because ito yung araw na na-save tayo. Friday. Dito yung araw na binayaran ng ating Panginoong Jesus. Ang ating mga kasalanan. So habang pinintay po natin mag-upload yung ating slides, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, makapangyarihan Diyos, O Lord, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang magkatipon-tipon, O Lord. Pag sumamba sa iyo, Panginoon, magpuri, Panginoon, at pakinig ng mga salita, O Lord God, na magpapalapit pa sa kami sa iyo, O Lord God, at makikilala ka namin ang gusto, O Lord God. Lord, sinusuko po namin ang oras na ito, Lord. Hinihiling ko po ang paggabay ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord, na siyang mag-take over, Lord. Magmula po sa oras na ito, Lord God. Ipuin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng teachable hearts, Panginoon. Yes, Lord. At patawarin mo po kami sa aming mga kulang ng pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. So, 11th hour. Medyo binago po yung cover, no? Pero siguro magiging familiar sa inyo. Doon sa mga hindi naman nakaparinig pa, so mapapakinggan niyo po yung mensahe na ito. Ang 11th hour po ay isang idiomatic expression na ang ibig sabihin ay the moment before it's too late. Kung ikaw nga ay isang tunay na Pilipino, dapat alam mo itong expression na to by heart. Kasi tayong mga Pinoy, no, meron tayong propensity to do things at the 11th hour. Like if we are given a month to file our income tax, we will do it at the 11th hour. Kapag last day na, kapag ang lahat ay naghahabol na mabit ang deadline. Now, the expression 11th hour can mean the last day, the last hour, or even the last minute. Ito po ay drop dead date na pag hindi mo na-meet ay mag-trigger ng adverse consequences. Ang expression po na ito ay hinango sa ancient Jewish time reckoning nung panahon na hindi pa po na-invento yung mga mechanical clocks. At sa Jewish time reckoning, 11th hour means the last hour of the day. Ang Jewish day po ay hindi parehas sa day natin. Kung ang day natin ay nagsisimula after midnight, ang day po nila ay nagsisimula after sunset. No, so pagdubog po ng araw, hindi lang po ang maghapon na natatapos sa Israel, kundi ang isang buong araw, the whole day. No, ito po ay in line sa creation account dahil sabi sa Genesis 1 verse 5, and there was evening and there was morning the first day. So ang kauna-unahang araw po sa mundo ay nagsimula sa gabi, hindi po sa kalagitnaan ng gabi. Meron din pong 24 oras ang isang Jewish day, 12 hours sa araw, from sunrise to sunset, at 12 hours din po sa gabi, from sunset to sunrise. Ang kaibahan lang,
Yung Jewish time ay hindi po 60 minutes, kagaya, na eksaktong 60 minutes, kagaya sa atin. Kasi ang isang Jewish hour ay pwedeng maging mas mahaba o mas maikli, depende po sa season of the year. Kapag summer, mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Kapag winter, mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. But anuman po yung prevailing season of the year, nahati pa rin sa 12 oras ang gabi. May kliman, mahaba. Ganun din ang araw, nahati din sa 12 hours. May haba man o may kli. Now, kung magtatanong ka sa Jew noon, Brad, anong oras na? Ay hindi niya sasabihin sa iyo, it is now 9 a.m. Instead, ang sasabihin niya sa iyo, it's the 3rd hour of the day. Meaning, 3 oras na po ang nakalipas magmula ng sumikat ang araw. Sa gabi naman, ang sasabihin niya sa iyo, it's the 3rd watch. Meaning, 3 oras na ang nakalipas mula nang lumubog ang araw. I hope nasusundan niyo po ako so far. Now, pag binasa po natin ang Gospel, ang Panginoong Hesus ay tinatayang namatay at the 9th hour on a Friday. Ibig sabihin, 9 na oras po ang nakalipas mula nang sumikat ang araw nang mamatay ang ating Panginoong Hesus sa cross. Now, generally, ang sunrise ay nagaganap ng 6 a.m. sa oras natin. So, kung gusto mong malaman kung anong oras sa oras natin namatay ang ating Panginoong Hesus, ay bibilang tayo ng 9 na oras mula 6 a.m. 7 a.m., 8, 9, 10, 11, 12 p.m., 1, 2, 3. So, 3 p.m. po sa oras natin namatay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon ay 4:30 na. So, kung sa oras po natin ay namatay na po ang ating Panginoong Hesus. Now, pay attention po kung anong oras yun sa Jewish time. Ano po? It is the 9th hour already. Meaning, 3 oras na naman po ang natitira at matatapos na yung buong araw. 10th hour, 11th hour, that's the last hour of the day. And 12 hour, that's the day, the end of the day. And take note din po na Friday namatay ang ating Panginoon Hesus. So after 3 hours ay magiging ano na po? Sabado. Ano po ang meron pag Sabado? Sabat. And do you know what that means? That means mayroon na lang pong 3 oras na natitira para mailibing ang ating Panginoong Hesus. Otherwise, pag inabot siya ng Sabat, hindi na po siya pwedeng ilibing until Sunday. Kasi bawal po magtrabaho during Sabat. Now, sapat po ba yung 3 oras para mailibing ang ating Panginoong Hesus? Well, the truth is, that was barely enough. Pero dahil sa mga taong nagasikaso sa Kanya, nailibing ang ating Panginoong Hesus just before Sabat. Tignan niyo po ang komentaryo ni John ng mailibing ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa verse 41 John, at the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid. Dinidescribe po dito ni John yung tomb. It was a very nice tomb in the garden, brand new, at hindi pa po nagagamit. Pero hindi po ito ang reason kung bakit nila doon ilinibing ang ating Panginoong Hesus. Ang reasons po ay nasa verse 42. They laid Jesus there because it was the day of preparation, no? That is preparation for Sabbath. And because the tomb was nearby. Yun po yung primary reason. Dahil malapit ang tomb sa Calvary. Hindi dahil sa maganda doon, kundi wala na silang choice. They were running out of time. And I think if they had a choice, sa akin lamang po ito,
idadalhin ni Mary yung katawan ng ating Panginoong Hesus doon sa hometown nila. At ililibing niya doon sa family tomb. Yun po ang custom. Yun po, kahit po sa lahi natin ay ganun ang ginagawa natin. Pero ang layo ng Nazareth sa Jerusalem. Sorry. Now, ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus, ang pinakamalaking event na naganap sa kasaysayan ng mundo. Yan na po yung climax ng redemptive plan ng Diyos para sa ating salvation. But not to take anything away from the Lord's glory. Ano po? Alam niyo ba na mayroong isang unsung hero na naging instrumental sa burial ng ating Panginoong Hesus? Hindi pa, kundi siguro dahil sa Kanya ay hindi mabibigyan ng maayos na libing ang ating Panginoong Hesus. Ang unsung hero na ito ay secret disciple lang ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin siya nakilala agad dahil secret nga eh. Until umabot tayo dun sa latter part ng gospel. Now, sinisikreto niya ang pagiging disipulo kasi according to John, he feared the Jews. But when it mattered most, these secret disciples stood up and did what no one else could do. Hindi dahil sa no one was willing to do what he has done, kundi siya yung po yung nasa posisyon eh. Siya yung may resources para gawin niya yung mga bagay na ginawa niya para sa ating Panginoong Hesus. Now, I'm sure nahulaan niyo na kung sino yung taong sinasabi ko. No? Siya po si Joseph of Arimathea. Now, konti lang po ang alam natin tungkol sa kanya, but the fact na binanggit po siya sa 4 Gospels, no? Doon pa sa part na ninanarrate ni Matthew, Mark, Luke, at John, yung pinaka-importanting event na nangyayari sa kasaysayan ng mundo. That means, may importante din siyang role na ginampanan. Now, na worth din natin tignan at i-appreciate, and perhaps we can learn a thing or two from this man as a disciple of Christ who is in the midst of crisis. Now, based sa mga naisulat tungkol sa kanya, nalaman natin na si Joseph ay isang matuwid na tao. Mayaman siya, at katulad ni Nicodemus, prominent member din siya ng Sanhedrin Council. Nabanggit ni Luke na nang nililitis ang Panginoong Hesus, si Joseph ay tumutol sa mga actions at decision ng council laban sa Panginoong Hesus. And I guess, from that point on, hindi na po naging sikreto ang kanyang pagiging disipulo. Now, si Joseph ang nag-donate ng tomb na yan na dinidescribe dyan ni John. No? Personal tomb niya ito para sa sarili niya pag namatay siya. Pero hindi lang yan ang ginawa ni Joseph para sa ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang nag-asikaso ng lahat. Mula sa pag-secure ng body ni Lord, mula sa custody ni Pilate, ang pagsagawa ng burial rites according to the Jewish customs, at ang paglatag sa himlayan ng katawan ng ating Panginoong Hesus, hanggang sa pagrolyo ng malaking bato para takpan ang entrance ng cave tomb. Siya lahat po ang gumawa nun. And do not forget that he had to do all that in 3 hours. Now, figuratively speaking, at the 11th hour. Now, tingnan po natin ang ginawa ni Joseph of Arimathea. Now, wala po sa Bible ito, pero I think it is safe to assume na andon si Joseph sa Calvary when Jesus died on the cross. At nang ma-witness niya, nang namatay na ang ating Panginoong Hesus, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pumunta agad siya kay Pilate para hingin ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Now, more or less, 2 kilometers ang layo ng Calvary sa palasyo ni Pilate.
Ang pagpunta po ni Joseph kay Pilate ay naka-record sa 4 na Gospels. Pero dito kay Mark, dinescribe niya yung manner ng pagpunta ni Joseph kay Pilate. He went to Pilate boldly. Now, bilang Roman governor ng Israel, or Judea to be more specific, si Pilate po ang highest authority of the land. Under niya lamang po si King Herod. Now, hindi ka pwedeng basta-basta na lang papasok sa palasyo niya at kakausapin mo siya. Kagaya ng hindi ka pwedeng pumasok basta-basta sa Malacanang para kausapin si BBM. Na parang pumapasok ka lang sa barangay hall. Kailangan dumaan ka sa mga securities at certain protocols, lalo na wala ka namang abiso, bigla ka na lang pumunta doon. No, so, si Joseph, kahit siya ay member ng council, ay kailangan niyang maglakas ng loob para makipagkita kay Pilate. At doon, sinabi niya, or dahil na rin siguro sa stature at reputation ni Joseph, nagpa-unlock ng meeting si Pilate, nakipagkita sa kanya. Doon sinabi ni Joseph, ang pakay niya, ito ay para hingin ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Now, from here we can learn na ang Panginoong Hesus pala, kahit namatay na sa cross, ay nasa kustudiya pa rin ni Pilate, no? So, hindi mo palang pwedeng basta-basta na lang pupunin yung katawan ng ating Panginoon sa cross. Kailangan humingi ka pa ng permiso. Hindi lang doon sa centurion na nagbabantay doon, but from no less than the Roman governor himself, from Pontius Pilate. Now, kung ganoon po ang case, sino sa mga disipulo ng Panginoong Hesus ang nandoon? Ang pwedeng lumapit kay Pilate para hingin ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Remember, inabando ng mga apostol sa ating Panginoong Hesus, maliban kay John. So, ang mga nandun lang, bukod kay John, ay of course, si Mary na mother ng ating Panginoong Hesus. At ang mga kababaihan. No, shout out po sa women's ministry. Dahil hindi nila iniwan ang ating Panginoong Hesus magmula sa Galilee hanggang sa Calvary. Lagi sila nakasunod sa ating Panginoong Hesus. So, ang mga disipulong nandun sa cross, na ang karamihan ay mga kababaihan, kung may kalalakihan man ay hindi malinaw na binanggit sa 4 Gospels. No? Itong mga kababaihan ay pinangalanan pa yung iba. So, mga simpleng tao lamang po sila. Wala silang personality para humingi ng audience sa mga taong nasa kapangyarihan. And much more sa Roman governor. Lubak sa palace guard pa lang, hindi na sila makalusot. But granting na makalapit ang mga disipulo ko kay Pilate at makahingi sila ng permiso para kunin ang katawan ng Panginoong Hesus, paano naman nila ililibing? Remember, hindi sila taga Jerusalem. So mahirap sa kanila gumalaw at i-acquire ang lahat ng kakailanganin nila para mailibing ang Panginoong Hesus. At least kahit yung basics, yung tomb, yung linen at spices. May hihirapan silang gawin yan in 3 hours. Not to mention that they were in shock, scared, confused, and grieving. So nang nalaman ni Pilate kay Joseph na namatay na ang Panginoong Hesus, nagulat siya. Hindi niya po inaasahan yun. Ang crucifixion po kasi ay designed para magbigay ng slow death dun sa mga tao pinaparusahan nito. Na typically, ang sabi nila, ay tumatagal ng 2 to 3 days. Napaka-brutal po itong mga Romans.
So, para makumpirma na patay na nga ang ating Panginoong Hesus, pinatawag ni Pilate yung centurion. Nasaan yung centurion? No, pinatawag ni Pilate yung centurion. Ang centurion po ay nasa Calvary. Binabantayan niya po yung crucifixion. Now, ito pong centurion na ito, dahil dun sa na-witness at naranasan niya dun sa Calvary, hindi niya po makakalimutan yun for the rest of his life. Because that led him to confess that surely Jesus was the Son of God. So, hinintay po pa nila Pilate na bumalik, mag-report itong centurion. And I'm sure, kumain yun ng considerable time. No? Dahil may kalayuan yung Calvary sa palasyo ni Pilate. Nang makumpirma ng centurion na patay na nga ang ating Panginoong Hesus, ay saka pa lamang binigyan ni Pilate ng pahintulot si Joseph na kunin ang katawan ng Panginoong Hesus. Nang nakakuha siya ng permiso, bumalik po si Joseph sa Calvary, binaba niya yung katawan ng ating Panginoong Hesus mula sa cross at kinuha niya ang ating Panginoong Hesus. No, pagkatapos niya pong ma-secure ang katawan ng ating Panginoong Hesus, ay namili pa si Joseph of Arimathea ng linen cloth na gagamitin nila pambalot sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Si Nicodemus naman, na according kay John, ay kasama din pala ni Joseph na pumunta kay Pilate. Siya naman ay nagdala ng spices. 75 pounds ng pinaghalong myrrh at aloes. Or roughly, 34 kilos po yun. Now, natatandaan niyo po itong myrrh. Isa po ito sa regalo ng 3 kings nung pinanganak ang ating Panginoon sa Sabsaban. Now, the fact na pinangregalo to ng isang hari sa isa pang hari, meaning, precious po ito. No, mamahalin po ito during their time siguro. Mamahalin ito. No? Dahil hindi magre-regalo ng ordinaryong bagay ang isang hari sa isa pang hari. Pero si Nicodemus, nakapagdala siya ng 34 kilos ng mamahaling bagay na ito. Gusto ko pong isipin na may ready mix na available na nakuha si Nicodemus. Dahil kung wala, tingin ko matagal-tagal din paghaluin itong myrrh at aloes. Remember, 34 kilos po yan. Tayo po, nasanay mag-travel, may idea po tayo kung gaano kabigat yung 34 kilos. Yung maghalo pa lang sa kaldero, mag-e-effort ka na. No? Imagine 34 kilos yung paghahaluin mo. Now, kung iisipin natin yung mga ginawa na ni Joseph, pati ni Nicodemus, up to this point, na pinoprocure nila yung mga bagay na kakailanganin nila para ihanda ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Eh halos parang maubos na yung 3 hours eh. Ano po? Ano sa tingin nyo? Ngayon na ready na sila, at ready na silang i-prepare ang katawan ng Panginoong Hesus according to the Jewish custom. They are now literally at the 11th hour. So after nilang maisagawa, ang burial rites, no, hinimlay na nila ang katawan ng ating Panginoong Hesus sa puntod at isinara nila ang tomb. So, nakita niyo po yung effort na ginawa ni Joseph. Now, si Peter, madaming nakakilala sa kanya, no, bilang disipulo ng ating Panginoon. Kasi lagi siya nasa front. Gusto niya lagi na nangunguna siya sa mga gawain. At sinabi niya pa muna na bago may mangyaring masama
sa Panginoong Hesus ay mamamatay muna siya over my dead body. Subalit nung magkagaypitan na, dininay niya na disipulo siya ng ating Panginoong Hesus at inabando niya ang Panginoong Hesus. Si Joseph, dahil pasikreto lang ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus dahil takot siya sa Diyos. Dahil meron siyang posisyon at reputasyon na iniingatan. Pero pagdating sa oras ng kagaypitan, kapag kailangan niya ng mamili kung anong side ang pipiliin niya, he chose Jesus. Bahala na kung ano mangyayari sa reputasyon niya o ano mangyayari sa kanya. Nakita niyo po yung difference. When it mattered most, nag-stand up siya because he was a true disciple of Jesus. Sana ganun din po tayo, no? Huwag lang po tayo dun sa comfort zone. Tayo magiging servant. Kapag outside your comfort zone, dapat you should stand up because this is for the Lord. This is not for yourself. Now, kung uurong po tayo ng mga ilang oras bago sa 11th hour ni Joseph of Arimathea, may isa pang napakagandang story ng 11th hour na nangyari habang nasa gitna ng paghihirap ang Panginoong Hesus sa cross. Ito po ay istorya ng salvation. Kung saan makikita natin yung tremendous display ng God's grace and mercy. Ang istorya pong ito ay tungkol sa kriminal na humiling kay Lord Jesus. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Na tinugon naman ang ating Panginoong Hesus na isang pangako. I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Paradise. Dito po nilalang ng Diyos ang tao sa paradise. Diyan po tayo dapat nakatira ngayon sa paradise. At hindi sa mundong ito na puno-puno ng evil, ng pains, ng sufferings, ng heartbreaks, at ng tears. Dahil sa isang yes! Dahil yun ang kalooban ng Diyos ang i-restore ang tao sa kanyang original state. Pero paano? Paano po tayo makakabalik sa paradise? Well, kailangan maging sinless ka. Kailangan wala kang nagawang kasalanan kahit isa. Maliit man o malaki. Kung ikaw ay sakdal na matuwid at hindi ka nagkasala sa buhay mo kahit minsan, then makakabalik ka sa paradise. Now, taas po ang kamay dito ng mga sinless. Wala. Ibig sabihin, walang makakarating sa atin dito sa paradise. Dahil tayo ay makasalanan, mamamatay po tayo dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Then mabuti pa itong isang criminal sa cross. Isasama siya ng ating Panginoong Hesus sa paradise. At kung hindi ako nagkakamali, siya yung kauna-unahang tao makakarating sa paradise. Ang sabi ng iba, paano yung maisasama ng Panginoong Hesus yung thief na yun, nung araw na yun? 3 days nasa grave ang ating Panginoong Hesus. Patay siya . Kung iurong na lang po natin yung kama dyan at basahin natin ngayon yung verse. I tell you the truth, today, you will be with me in paradise. So, okay na po kaya? May problema pa? Pero, better, tanggalin na lang natin yung kama dahil doon sa original Greek manuscript, na pinagsalinan nitong NIV at ng ibang English translation, wala namang punctuation marks. Walang kama, walang period, walang question mark. Dinagdag na lang yan ng mga translators. But kama or no kama, naniniwala ako na naisama ng Panginoon ang thief on the cross
doon sa paradise. Bakit po? Because Jesus said so. Now, I don't need to know how He did it. I just believe that He did it. Now, if I believe that Jesus is the Word who became flesh and dwelt among with us, that He was in the beginning, that He was with God, that He was God, that through Him everything was made, that without Him nothing was made, that has been made. Kung naniniwala ako dyan, at hindi kaya yan ipaliwanag ng kapiraso kong utak, dyan lang pa ba sa promise na yan ako magdududa? After what the Lord had gone through, do you think He would lie to that thief? Now, kung hindi makakarating yung thief doon sa paradise, tayo din ay hindi makakarating sa paradise. Dahil ang pangakong ito ng ating Panginoong Hesus sa thief ay hindi field trip to paradise, kundi ang paradise ang magiging forever home niya. In other words, salvation po ito yan. At parehas yan sa salvation na tinanggap natin nang manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Matthew 20, the parable of the workers of the vineyard. We all get the same mercy, the same grace, the same love, the same atonement, the same justification, the same salvation, no matter what time of day you accepted the invitation. Kahit at the 11th hour. Ano lang ba ang hinihiling ng thief? Ang alalahanin lang siya ng Panginoong Hesus. Alam niyo kung ano yun, request na yun? That was an expression of faith. Siguro yun na ang pinaka-most inarticulate expression of faith ever. But what mattered most was he believed. And that was enough for him to receive the grace and mercy of the Son. That was enough for Jesus. Now, hindi dumating sa Calvary ang thief na nagsisisi na sa kanyang mga kasalanan. Katulad din ng kasama niyang isa pang kriminal, dumating siya doon, na galit sa ating Panginoong Hesus. At maiintindihan mo naman kung bakit. Kasi hindi naman siya naka-schedule i-execute ng araw na yun. Nadamay lang siya sa execution ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung nasa cross na siya, iniinsulto niya ang Panginoong Hesus katulad ng panginsulto ng mga Jews sa Panginoon. Pero habang nagtatagal, unti-unti may nababago sa kanya. Hanggang sa bigla na lang niyang nirebuke yung isa pang kriminal na patuloy sa panginsulto sa Panginoong Hesus. At sabi niya, "Don't you fear God?" Now suddenly, nagiging religious siya at nagkaroon ng takot sa Diyos. What gives? Ano pong nangyari sa kanya? Do you have any idea kung ano po ang nangyari sa kanya? Well, I will tell you what happened to him. He was with Jesus. Yun po ang nangyari sa kanya. Now, kaya kung meron po sa inyo nag-iisip, yan na, saka ko na lang tatanggapin ng Panginoong Hesus dahil yung thief, tinanggap niya ang Panginoong Hesus at na-save siya at the 11th hour. Well, ang difference po, katabi niya ang ating Panginoong Hesus. Ikaw, sino ang makakatabi mo sa deathbed mo? I hope someone who will share the gospel to you. Dahil kung hindi, na-miss mo yung invitation sa iyo. The fact na nire-reject mo at sinasabi mong saka mo na lang tatanggapin ang ating Panginoong Hesus. Rejection na po yun ng grace ng Diyos. You might not get another invitation. So kung hindi ka pa decided ngayon
at naririnig mo itong gospel na ito, itong message na ito, well, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, kapatid. Lumapit ka na. Kung hindi mo alam kung paano, lumapit ka sa isa sa amin. We will pray for you personally. So that made the big difference, no? That thief was with Jesus. When he stopped feeling sorry for himself and started to look at Jesus, he saw something that nobody else saw that day. Kasi yung pong lahat ng tao nandun, yung mga Jews, yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus, yung mga Roman soldiers, isa lang po ang nakikita nila sa cross. Isa lang po ang nakikita nila sa cross. That Jesus was dying. Pero yung thief, iba yung nakita niya. He saw something he had never seen in his life. Beyond that broken body in front of him, he saw a strong spirit that cannot be broken. Walang anger, walang hate, at walang fear. Ang nakita niya sa cross ay isang taong full of mercy na pinapanalangin yung kaaway niyang nagpapako sa kanya sa krus. Ang nakita niya sa cross ay isang mapagmahal na anak na hinahabilin ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang disipulo. Nakikita niya yung paghihirap ng Panginoong Hesus pero wala siyang naririnig na hinanaing. Hindi siya nakakita ng panlulumo, panghihina ng loob o takot sa kamatayan. Wala pa siyang nakikita ganito. Then it dawned on him, hindi ito ordinaryong tao. Siya ang Misaya na matagal nilang hinihintay. At nandoon ang Misaya sa tabi niya. Anong gagawin niya? Too late na para sa kanya. Wala na siyang pagkakataon para itama pa ang kanyang pagkakamali. Wala na siyang time para magpabautismo pa. Alam niya na hindi na siya tatanggapin ng Diyos dahil ang dami niya nang nagawang kasalanan. Kaya resigned na siya sa kanyang kapalaran that he's getting what he deserved. So hiniling niya na lang sa ating Panginoong Hesus na, Jesus, alalahanin mo ko pagbalik mo sa iyong kaharian. Alalahanin siya? Anong iaalala sa kanya? May nagawa ba siyang maganda? Di ba't earlier iniinsulto niya ang ating Panginoong Hesus? Di hindi man lang siya nag-sorry, nagre-request pa siya. Ang awkward po ng request ng ano po. But the Lord knew what He meant. Nababasa kasi ng ating Panginoong Hesus ang puso niya. So sa kabila ng iniinda niyang suffering and pain sa cross, may time pa ang ating Panginoong Hesus for one lost sheep bago ibuhos sa kanya ng Diyos ang wrath of God. And knowing Jesus, tinignan niya yung thief na yun lovingly, kagaya kung paano niya tinitignan ang mga sinners na lumalapit sa kanya. Na normally, sinasabi ng Panginoong Hesus sa sinners, your sins forgiven, go and sin no more. Pero dahil nasa 11th hour na ng buhay niya, yung thief, ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, today, you will be with me in paradise. Well, ang Panginoong Hesus din ay nasa 11th hour na din ng kanyang buhay. No, hindi magtatagal, marireceive niya na yung final blow. Dahil sa oras na iyon, pinapasan niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, past, present, at future. Alam niyo ba kung ano yung final blow kakaharapin ng ating Panginoong Hesus? Pag inibando na siya ng Ama, doon sa cross, yun yung final blow. Yun po ang death
Total separation from God. Yan po ang parusang nakalaan para sa atin. Pero ang ating Panginoong Hesus ang nagbayad. Binigyan po tayo ng Diyos ng isang lifetime para tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang isang Savior. From birth hanggang sa 11th hour ng ating buhay, may chance ka para tanggapin ang kanyang grace. Pero kung alam mo yan, at sinasabi mo na saka mo na lang tatanggapin ang Panginoong Hesus, you are actually rejecting the gospel already. No, baka sa 11th hour mo, maging matigas ka na. At hindi ka na maging sensitive sa gospel call. Kagaya ng isa pang criminal sa cross. Well, katabi niya din ang Misaya. Meron din siyang chance maligtas kung ginawa niya lang yung ginawa ng isa pang criminal. Pero hindi niya nakita o naramdaman ang saving grace ng ating Panginoon Hesus dahil ang puso niya ay pinatigas niya na. But the penitent thief, he made it to paradise. Sigurado po ako dyan. Dahil ang pinangako po ng Panginoon sa thief ay ang kanyang salvation. Now, ang salvation para po maging ganap ay kailangan tapusin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang redemptive works. Ang sakdal na pagsunod sa kalooban ng Ama at kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan. Nang mangako ang ating Panginoong Hesus sa thief at sinabi niya, I tell you the truth. Assurance yun, natatapusin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang kailangang gawin para makumpleto ang redemptive works para sa ating salvation. Assurance po yun na sa araw na yun, makakamtan ng thief ang kanyang kaligtasan. Wala pong hinihing kapalit ang ating Panginoong Hesus. Now, paano tayo? Paano tayo? Yung thief nakabalik dun, makakapunta sa paradise. Tayo ba makakabalik sa paradise? Gaya yung tanong ko kanina. Kahit nagkasala na po tayo. Well, opo. Dahil ang assurance ng Panginoon sa thief, ay assurance niya din sa atin. At the 11th hour, nang sinabi ng Panginoong Hesus sa thief, today, you will be with me in paradise. Ang naririnig ko po sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin habang namamatay siya sa cross. Today, you will be set free from the curse because I have become the curse for you. Today, all your debts will be canceled because I am redeeming you with my blood. Today, all your sins may no longer be yours because I am bearing them now on my body on the cross. Today, you will be justified because my righteousness will become your righteousness. Today, you will no longer die an eternal death because my death will be your death. I am dying for you today. And because you believe in me, today you will be with me in paradise. So by faith, ngayon pa lang po, nasa paradise na po kayo. Kung tinanggap niyo po ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Now, gusto ko pong tapusin ang mensahe po. Hindi po sa panalangin, kundi sa isang video. Actually, sa isang kanta. Sa isang kanta ng appreciation ng cross. Kung ano ang dinulot nito sa atin at kung paano tayo naligtas dito. So,
So, pagkatapos po ng video na to, magtatapos na po ang ating mensahe.